Mga good habits na akala mo mabuti sa iyo pero masama pala. First, laging ina-adjust ang oras ng tulog. Kadalasan to kapag meron tayong deadline na hinahabol. Ang nangyayari, instead natutulog tayo ng 9 p.m., nagiging 11 p.m. yung tulog. O kaya naman, instead na 6 a.m. yung gising natin, nagiging 4 a.m. Hindi nagiging consistent yung oras ng tulog at oras ng gising. Lagi ko po sinasabi sa inyo, mas importante yung consistency ng oras ng tulog. Kahit madaling araw pa yan, pero consistent lagi, araw-araw, ganun yung tulog mo. Tapos nakakakumpleto ka ng 7 to 9 hours, mas okay yon. Mas maganda pa rin yung quality ng sleep mo kumpara dun sa natutulog ng 8 p.m. Pero sa kasunod na araw, naging 11 p.m. naman. Tapos sa kasunod na araw, naging 9 p.m. Iba-iba, naguguluhan yung katawan, hindi quality yung tulog. Parang sa pag-ibig na naman yan! Dapat consistent at dapat regular ang pagmamahalan. Kaya kay mister, kung gusto ng consistent na paglalambing galing kay misis, dapat consistent ang pagbibigay ng pira. Next, laging umiinom ng pain reliever. Kadalasan po ito sa merong mga sumasakit na kasukasuan, sa merong mga gout, sa merong arthritis, o kaya sa mga kababaihan na medyo masakit magkaroon ng menstruation. Tandaan po natin na huwag tayong maging dependent or umasa sa mga painkillers kasi pwede po yan makaapekto sa sikmura natin, sa bato natin, or sa atay natin. Tandaan na yung pag-inom po ng pain reliever ay temporary lang. Hindi po natin ito gagawing maintenance sa mga kirot-kirot. Magpa-check po sa doktor para malaman natin kung bakit sumasakit yung mga kasukasuan, tuhod, kung may gout ba talaga, tsaka kung bakit sumasakit yung puson kapag may regla. Next, ito napakaraming gumagawa. Araw-araw umiinom ng fruit juices. Masustansya po ang mga prutas, pero lahat po ng bagay may limitasyon. Parang ikaw! Parang ikaw, sobrang gastador. Kakasahod pa lang, dami na agad chinek out. Dahil pag sobra po yung pag-inom natin ng fruit juice, although masustansya yan, pwede tumaas ang ating sugar, pwede tayo magdagdag ng timbang. Karaniwang senaryo pa niyan, nag-order tayo sa restaurant, inalok tayo ng fruit juice, maisip natin, healthy yung fruit juice, yun na lang ordering ko. Actually, hindi rin po maganda. Kahit na pure na prutas po yan, lalo na yung mga delata, hindi po maganda kung araw-araw. Next, eto napakaraming guilty. Sobrang pagseselos. Normal na reaksyon naman po at normal na emosyon ang pagseselos. Kasi pinapakita nito na talagang you care and ayaw mo talaga mawala yung isang tao sa buhay mo. Pero kung sobra-sobra ka magselos, yung halos piringan mo na si mister paglalabas kayo para di siya lilingon sa iba, iba na po yan. Mali na po yan. Pag sobra po ang pagseselos, pwede pong tumaas ang BP, pwede pong mahirapan sa pagtulog, sa kakaisip, at pwede rin panggalingan ng away. Next, sobrang pagkain ng granola. Masustansya po at mataas sa fiber ang granola. Pero kung araw-arawin mo, minum-minuto ka kumakain ng granola, hindi rin po maganda. May mga granola snacks po kasi na maraming sugar na halo tsaka mga flavoring. So yun po yung iwasan natin. Kasi kapag naparami tayo ng kain, tataas din po yung sugar natin sa dugo. Next, sobrang pag-inom ng tubig. Totoo naman na marami pong benefits ang pag-inom ng tubig araw-araw. Pero may mga pasyente po na bawal sumobra sa kanilang limit. Specifically sa mga pasyente may sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso. Sa mga healthy naman, okay lang ang 8 to 12 glasses per day. Pero kung maglilitro-litro ka kada araw at sobrang bilis mong iinumin, pwede bumaba ang sodium mo sa katawan. Pag bumaba ang sodium, pwede sumakit ang ulo, pwede mahilo o kaya mahimatay. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.